Naku, may nabalita na namang for the content lang. Ang pagluluksa kasi ng isang pamilya, nahaluan ng galit matapos gamiting content ang pag-eembalsa mo sa kanilang anak. Makikita sa video ang buong mukha at katawan ng dalaga at in-upload pa na walang pahintulot ng pamilyang ito. Yan ang pag-uusapan natin. Ask me, ask Attorney Gabby. Attorney, anong sinasabi ng batas tungkol dito? Naku, medyo nakakapanggigil talaga ang ginawa ng embalsamador na to dahil alam natin na malaki ang paghahalaga natin sa pagtataguyod ng dignidad at pangangalaga ng dangal ng mga namatay natin sa buhay. Kaya't sa ilalim ng Article 309 ng Civil Code of the Philippines, ang tinatawag na disrespect for the dead ay nagiging basihan ng kaso para sa damages. Usually ito ay moral damages para sa mental anguish, serious anxiety, and social humiliation na naranasan ng mga naiwang pamilya. Ganon din sa ilalim ng Article 26 ng Civil Code na pinapahalaga ng right to privacy at ang karapatan na magkaroon ng peace of mind ng pamilya na ito nga ay magiging basihan din para sa isang kaso para sa danyos o damages. Pero ito nga ay mga kaso para sa damages lamang. Ito ay mga civil cases. Paano na lamang ang ginawa ng embalsamador na yan? Hindi ba dapat ito ay isang krimen? Actually, hindi po ako aware ng kahit na anong batas na maaaring umiral sa ganitong sitwasyon. Wala po tayong krimen na maaaring tawagin na desecration of the dead. Magkakaroon din tayo ng problema dahil sa ilalim ng batas. Sabi ng Korte Suprema, a corpse is not a person. Hindi na siya isang tao na maaaring subject ng mga batas natin tulad ng mga anti-voyeurism laws natin. Pero ang pamamahagi din ng mga impormasyon o sensitive personal information ng isang tao, kasama na ang mga larawan o video ng isang tao, ay maaaring sabihin nating labag sa Republic Act 10173 o ang Data Privacy Act of 2012. For sure, maaaring patanggal ng National Privacy Commission ang mga naka-upload na video na nakapost sa internet. Baka pwede din itong kaso for cyber libel dahil kasama sa definition ng libel ang paninira sa reputasyon ng isang taong namatay na, blackening the memory of one who is dead. Mas mabuti na siguro kung magkaroon tayo ng specific na bagong batas or magkaroon ng pag-amenda sa existing batas natin para isama ang krimen ng pagwalang respeto sa ating mga namatay na mahal sa buhay sa iba't ibang paraan. Pero para sa mga embalsamador at mga funeral parlor, dapat hindi nyo rin malimutan ang duty of care and respect ninyo sa mga namatay. Malaki pa rin ang responsibilidad ninyo na hindi bastusin ang kanilang mga labi, lalo na kung ito ay for the content lamang. Ang mga usaping batas, bibigyan po nating linaw para sa kapayapaan ng pag-iisip. Huwag magdalawang isip. Ask me, ask Attorney Gabby. Wait! Wait lang! Huwag mo muna i-close. Mag-subscribe ka na muna sa GMA Public Affairs YouTube channel para lagi kang una sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Thank you. O sige na,